Panlipunan 1, ikalawang markahan, ika-6 na linggo. Wastong pagkilos sa pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya. Alamin, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakagagawa ng wastong pagkilos sa pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya. Subukin. Isulat sapat lang ang tama kung ang pahayag ay tama at mali kung hindi. Unang bilang, gumagawa ng gawain kahit hindi inuutusan. Ito ba ay tamang gawain o tamang pahayag? Tama. Kailangan nating kumilos kahit hindi tayo inuutusan. Ikalawa, nanghihingi ng bayad bago sumunod sa utos. Tama ba ito o mali? Mali. Kailangan nating matutong kumilos o sumunod sa utos nang walang hinihintay na kapalit. Ikatlo, pagkagising sa umaga, agad na inililigpit ang pinaghigaan. Tama ba o mali? Tama. Ito ay isang magandang gawain na pagkagising sa umaga, nililigpit natin ang ating pinaghigaan. Ika-4, inuubos ang pagkain na nasa pinggan. Tama o mali? Tama. Ito ay magandang gawain dahil kailangan kung ano ang nasa pinggan natin ay ating uubusin at hindi sasayangin. At ika-5, maghapong naglalaro gamit ang gadget. Tama o mali? Mali. Hindi ito dapat ginagawa ang maghapong paglalaro sa gadget. Balikan. Lagyan ng check ang bilog ng mga ginagawa para sa iyo ng iyong pamilya. Inaayos ang tirahan. Ito ba ay ginagawa ng pamilya para sa iyo? Kung oo, lagyan ito ng check. Ikalawa, inihahanda ang pagkain. Kung ginagawa para sa iyo, lagyan ng check. Ikatlo, ginagamot kapag may sakit. Sunod, pinaliliguan araw-araw. Ginugupit ang mahahabang kuko. Tinuturuan ng mabuting asal. Pinasasagot ng may po at opo. Kung ang lahat ng ito ay ginagawa sa iyo ng pamilya mo, lagyan ng check. Kung hindi, hayaang blanko. Tinuturuang bumati at magpasalamat. Pinaiinom ng gatas at juice. At inihahatid sa paaralan. Lagyan ng check kung ginagawa para sa iyo at hayaang blanko kung hindi. Tuklasin. Basahin at unawain ang kwento. Sina Mia at Miel ni Perlita Q. Pasis. Mga bata, sabayan niyo ako sa pagbabasa ng maikling kwento tungkol kina Mia at Miel. Tuwing araw ng Sabado at Linggo, ang mag-anak ni Mang Berto at Aling Mila kasama ang kanilang dalawang anak na sina Mia at Miel ay nagpupunta sa bukid upang dalawin ang kanilang Lolo Dani at Lola Alita. Masayang lumapit sina Mia at Miel sa kanilang lolo at lola at agad silang nagmano at humalik sa kanilang pisngi. Iniayos ng magkapatid ang mga dalahin pagkadating sa loob ng bahay. Tinulungan ni Mia si Aling Mila sa paghahanda ng makakain. Si Miel naman ay tinulungan si Mang Berto sa pag-aayos ng nasirang bakod sa likuran ng bahay nila lolo at lola.
Sa hapagkainan, masaya ang pamilya habang kumakain. Tuwang-tuwa sina Lolo Danny at Lola Alita dahil naubos ng magkapatid ang sariwang gulay na niluto ni nanay. Habang nagpapahinga ang pamilya, nagpaalam ang magkapatid na makikipaglaro sila sa kanilang mga pinsan sa kapitbahay at nangakong uuwi bago dumilim. Masayang naglaro ang magpipinsan at nang malapit ng magdilim, tinulungan nila ni Mia at Miel ang kanilang pinsan na iligpit ang kanilang ginamit na mga laruan bago umuwi. Kinagabihan, pagkatapos kumain ang pamilya, sama-sama silang nanood ng telebisyon at pagkatapos ay natulog din ng maaga upang kinabukasan ay masilayan ang bukang liwayway. Naunawaan niyo ba mga bata ang kwento tungkol kina Mila at Miel? Ngayon, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Saan pumupunta ang pamilya ni Mang Berto at Aling Lita tuwing araw ng Sabado at Linggo? A. Sa bukid, B. Sa simbahan, C. Sa palengke. Ang tamang sagot ay A. Sa bukid. Ikalawa, sino-sino ang pupuntahan nila sa bukid? A. Ang kanilang mga pinsan, B. Ang kanilang tito at tita, C. Ang kanilang lolo at lola. Ang tamang sagot ay titik C. Ikatlo, ano ang ginawa ng dalawang bata nang makita nila sina Lolo Danny at Lola Alita? A. Nagmano bilang paggalang, B. Nakipaglaro kina Lolo at Lola, C. Nagtago. Ano mga bata ang tamang sagot? Ito ay titik A. Nagmano bilang paggalang. Ikaapat, magbigay ng dalawang magagandang gawi na ipinakita ni Mia at Miel sa kwento. Anong magagandang ugali o gawi ang ginawa nila? Magbibigay ako ng isang example. Marunong silang magpaalam kapag may pupuntahan at umuuwi sa takdang oras. Maliban dito, ano pa yung napansin ninyong magandang gawin nila? Isulat sa inyong mga module. At ikalima, masaya ka ba tuwing sinusunod mo ang mga itinakdang alituntunin sa loob ng iyong tahanan? A. Opo. B. Hindi po. C. Ewan ko po. Piliin ang inyong tamang kasagutan. Suriin. Ang mga alituntunin na ipinatutupad sa loob ng ating tahanan ay nakatutulong sa bawat kasapi ng pamilya upang mahubog ang kanilang pagkatao. Habang ang mga anak ay bata pa, inaasam ng mga magulang na sila ay magiging isang mabuting anak. Hangad ng mga magulang na makatugon ang mga anak ng may wastong pagkilos sa bawat alituntunin ng pamilya. Ang disiplina ng isang bata ay batay sa disiplinang ipinatutupad at ipinangangaral ng mga magulang at iba pang nakatatandang kasama sa bahay. Ngayong ikaw ay nasa unang baitang, sanayin na ang sarili na gawin ng may wastong pagkilos ang mga alituntunin sa pamilya. Pagyamanin. Itambal sa pamamagitan ng guhit ang mga salita na nasa hanay A sa angkop na larawan sa hanay B. Narito ang ating pagpipilian. Unang bilang. Alin sa mga larawan ang nagliligpit ng pinagtulugan? Ito ay ikatlong larawan. Ikalawa, alin sa mga ito ang nagmamano?
Ika-4 na larawan. Ikatlo, kumakain ng sama-sama. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pagkain ng sama-sama? Ito ay nasa unang larawan. At ang ika-4 na bilang ay nag-aaral. Ito ay nasa ikalawang larawan. Titik B. Bilugan ang titik ng wastong pagkilos upang matugunan mo ang mga alituntunin sa pamilya. Unang bilang, si Lito ay nakipaglaro sa kanyang kaibigan sa kanilang kapitbahay. Pawis na pawis siya pagdating sa bahay. Ano sa palagay mo ang unang niyang kailangang gawin? A. Kakain agad dahil gutom na siya. B. Pupunasan ang kanyang pawis bago magpalit ng malinis na damit. At C. Matutulog agad. Ang tamang sagot ay titik B. Pupunasan ang kanyang pawis bago magpalit ng malinis na damit. Ikalawa, tinatawag ka ng tatay mo, paano mo siya sagutin? At kulayan naman ng dilaw kung hindi. Para sa unang bilang, gawin ang takdang aralin bago maglaro. Ito ba ay nagsasaad ng wastong pagtugon sa alituntunin? Opo, kaya kukulayan natin ito ng pula. Ikalawa, uuwi ako sa takdang oras sa aming bahay. Tama ba ito? Opo, tama. Ikatlo, nagsasabi ako ng po at opo sa mga nakakatanda. Tamang alituntunin ba ito? Opo. Ika-4, pagkagising sa umaga, naglalaro agad.
gamit ang gadget. Ito ba ay tamang alituntunin sa tahanan? Hindi po, dahil ikaw ay nagiging tamad. Wala ka ng responsibilidad sa inyong tahanan. At ikalima, naglilinis ng katawan bago matulog sa gabi. Tamang gawain ba ito? Opo. Para sa inyong karagdagang gawain, magtala ng 2 alituntunin na ipinatutupad sa inyong tahanan. Maaaring magtanong sa mga kasamahan sa bahay tungkol sa mga alituntunin ito. Isusulat ninyo sa mga bilang na nakalaan sa inyong mga module. Maraming salamat mga bata! Natapos na naman natin ang isang araw ng pag-aaral sa Araling Panlipunan. Nawa ay may natutunan kayo sa ating tinalakay. Hanggang sa susunod na linggo sa bagong aralin na ating tutuklasin. Paalam!